Breaking news! Naglabas ng matapang at emosyonal na liham ang aktres na si Angel Locsin para kay Senator Robin Padilla matapos nitong idineklara isa siyang komunista. Narito ang buong detalye. Nayanig ang mundo ng showbiz at politika matapos magpalabas ng isang matapang, madamdamin at komprehensibong bukas na liham ang premyadong aktres at kilalang pilantropo na si Angel Locsin. Ito ay bilang direktang tugon kay Senator Robin Padilla kasunod ng mga naging kontrobersyal na pahayag at pag-red tag ng senador na hayagang nag-uugnay sa aktres sa kilusang komunista. Lalo pang nag-iyak at nag-init ang diskurso sa social media nang sumausaw sa issue ang kilalang internet personality at vlogger na si Eloy Bugris na nagpakawala ng mga maanghang na patutsada laban kay Angel Locsin na nagdagdag ng langis sa nagbabagang alitan ng magkabilang panig. Sa kanyang opisyal na pahayag na mabilis na kumalat sa iba't ibang social media platforms, hindi itinago ni Angel Locsin ang kanyang labis na pagkadismaya at sakit ng nararamdaman mula sa isang taong itinuring niya noon na kasamahan sa industriya ng sining. Matatanda nakasama na ni Locsin si Padilla sa ilang proyekto noong kapwa pa sila na sa bakuran ng GMA Network. Ayon kay Angel Locsin, ang pag-akusa sa kanya bilang isang komunista o taga-suporta ng armadong pakikibaka ay hindi lamang isang paninirang puri sa kanyang pangalan, kundi isang tahasang paglalagay sa panganib ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Binigyang diin din ni Locsin na ang kanyang mga humanitarian efforts sa ilalim ng iba't ibang organisasyon at sarili niyang inisyatiba ay walang anumang kulay politika. Ipinahayag niya na ang ganitong uri ng pamumulitika at pag-red tag ay nagpapahina sa loob ng mga sibilyang nais lamang makatulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Nagsimula ang sigalot nang magpahayag si Senator Robin Padilla sa isang panayam hinggil sa pambansang seguridad at ang kampanya ng pamahalaan laban sa armadong pakikibaka. Sa gitna ng talakayan, binanggit ng senador ang ilang personalidad na di umano'y hayagan o patagong sumusuporta sa mga makakaliwang grupo na naglalayong pabagsakin ang gobyerno. Bagamat hindi direktang binanggit ang buong pangalan sa simula, naging malinaw sa mga sumunod nitong deskripsyon na si Angel Locsin ang tinutukoy ng mambabatas. Iginiit ni Padilla na bilang isang mambabatas, tungkulin niyang protektahan ang republika at ibunyag ang sinumang may kadudang koneksyon sa mga rebeldeng grupo. Kilala si Padilla sa kanyang matatag na paninindigan laban sa rebelyon at ang kanyang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga sektor ng militar. Gayunpaman, umani ng matinding pangbabatikos ang senador mula sa mga taga-suporta ni Angel Locsin at mula sa iba't ibang human rights group na nagsabing ang kawalan ng matibay na ebidensya sa kanyang mga paratang ay isang forma ng pag-aabuso sa kapangyarihan. Habang mainit ang palitan ng argumento sa pagitan ng kampo ng aktres at ng senador, lalo pang naging maingay ang sitwasyon nang maglabas ng isang reaction video ang controversial na influencer na si Eloy Bugris. Sa kanyang vlog, hayagan nitong pinaburan ang naging pahayag ni Senator Padilla at nagpakawala ng mga patutsada laban kay Angel Locsin. Tinawag ni Eloy Bugris na pa-victim at drama queen ang aktres. Ayon sa vlogger, masyadong umanong ginagamit ni Locsin ang kanyang mga charitable works upang pagtakpan ang kanyang tunay na pagkatao bilang rebelde. Ayon pa kay Bugris, ginagamit lamang umano ng aktres ang mga relief operations upang mapanatili ang kanyang magandang imahe sa publiko kahit wala na itong regular na proyekto sa telebisyon. Muling binuhay ng vlogger ang mga lumang chismis at aligasyon hinggil sa mga kamag-anak na aktres na di umano'y may ugnayan sa mga makakaliwang kilusan sa probinsya. Hinamon pa ni Eloy Bugris si Locsin na huwag lang idaan sa iyakan at madamdaming sulat sa social media, kundi humarap sa isang legal na proseso o bukas na debate upang linisin ang kanyang pangalan. Sa kasalukuyan, nahahati ang opinyon ng publiko at ng mga netizens sa naturang isyo. Kaliwat kanan ang mga hashtag na nagpapakita ng suporta kay Angel Locsin, kung saan marami sa kanyang mga nakasama sa industriya, kabilang ang mga sikat na direktor, aktor
senador at mga pinuno ng mga non-government organization or NGOs ang nagpatunay sa integridad at kalinisan ng puso ng aktres. Sa kabilang banda, may mga grupo rin na pumapanig kay Senator Padilla at Eloy Bugris na nagpapasalamat sa pagiging alerto ng pamahalaan laban sa mga personalidad na posibleng nagagamit ng mga rebuilding grupo para sa propaganda. Nananatiling tahimik ang kampo ni Senator Robin Padilla matapos ilabas ni Angel ang kanyang liham at marami ang naghihintay kung magkakaroon ng formal na paghingi ng paumanhin o kung panindigan ni Senator ang kanyang mga naunang binitawang salita. Samantala, ang kampo naman ni Locsin ay nagbabala na ang posibleng legal na aksyon laban sa mga taong patuloy na nagkakalat ng maling impormasyon at paninirang puri sa kanyang pagkatao. Para sa mga susunod na update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Finance News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Bakit ba nagamatalino matiniluhan ka, Angel Locsin? You know for a fact that you're not smart. Every time you open your mouth, it's full of nonsense. It's full of nonsense. It doesn't have a point. You have no logic. Emotionally speaking, yes, maybe you have, but you do not have emotional quotient. You are dumb. All you do, you could not even act properly. The reason why Luis Manzano left you is because he couldn't be proud of you. When he presents you to other people, his colleagues, or private friends or his family, because you lack a lot of education. The reason why you did not really make it in show business, because, well, you could not really compete when it comes to intellect. You have so many, if I may say, intellectual impediments. So for you to have this kind of points of view towards our Maginoo and a fighter and somebody who really stands for his rights, somebody who really has a point of view, it could be weird to a lot of people. It could be bizarre to a lot of people when he said that he is a comunista. Let me explain it to you properly. Maybe you are confused between the word terrorism and communism, considering that you are not bright. Hindi ka naman talaga matalino, in fact, bobo ka. Ang mga level mo, pareho kayo ni Kim Chiu. Sino ang nagsabi sa iyo? Kagang nagpapati sa iyo na matalino ka kung may opinion ka. Wala ka opinion. Since the very day you tried to mock and embarrass and defame Tatay Digong with regard to the franchise of ABS-CBN, that was the time I realized that you could only act for a little bit, but not really act like Judy Ann Santos or Claudine Barreto. You are a so-and-so actress. Pumato ka lang, kaya sabi nga nila, pinangkan kayo ng mga lupises. Yun ang totoo. Nung ikaw ay fresh pa, nag-device daw sa'yo, I don't know if it's true. But what I'm saying is, lahat kayo, ikaw, si Ann Curtis, si Bella, I don't know what, basta iilan sa inyo dyan, na mga artista nga naging pukpo kayo. Daw si Kuana mo, daw si Epstein, yung mga taga-ABS-CBN, ginpang-tot kayo. Pinasara ni Tatay Digong ang ABS-CBN, kaya galit na galit kayo ang mga nyo, puro kayo lahat kakampings, kakamputa. Hindi nyo matanggap na the very reason why Tatay Digong did not let the Lopez's ABS-CBN renew the contract, it's because you did not pay the franchise. Ang franchise nyo hindi na-renew dahil hindi nagabayad. Properly, ang tax, hindi nagabayad on time. Ang bilatsing iloy nyo nga ABS-CBN nga magnanakaw. Hindi ang ABS-CBN tumutupad, hindi sa ka-follow ng rules and regulations. And lalong-lalo na, syempre nambir na si Tatay Digong dahil nga bias ang inyong TV network. Ang mga news ninyo ay puro bias. Haras-haras mag-question and answer portion noon si Karen Davila Bastos. Binastos yun noon si pare ko Manny Pacquiao, ininsulto ya ang educational attainment. Sa 30 years niya gani, nagapalalaos na si Karen Davila sa mga question and answer portion sa bigao niya sa mga reporting niya. Hindi niya pa rin maaabot kahit 1/4 na lang sang income ni Manny Pacquiao na who is actually a philanthropist. Who is somebody who's very kind and generous na never magawa sang diputa nga si Karen Davila. Mga kompetisyon, the competition in your TV station is by far the most bizarre, not bizarre and what you call this, the superiority complex in that fucking TV station is by far the worst. Anyway, nabasa ko sa
Ano ni ganiging sulat mong kuya-kuya ang iyo di puta? Kaway kaya utok! Ang alam mo lang niya kung paano ka mag-rebuild din. Hindi mo naisip kung ano ang meaning sa komunista. Let me dumb it down for you. Ilonggohon ko o kung Tagalogon ko, because if I'm going to explain it to you in English, you will never understand. Communism is a political system. Ikaw ang muse sa mga NPA, paano ka hindi ka mariredtag? Ang mga picture mong Bilatsing Iloy, kakasama mo mga Gabriela, mga puro lahat rebelde. Communism means, communism, it is a political system that means wala sang mayaman, wala sang mahirap. So if you are someone, or let's say for example in Vietnam before, and in Cambodia, lahat ng mga mayayaman, mga doktor, mga scientists, lahat ng mga ari-arian nila, kailangan nila isurrender kay Pol Pot. Hindi gusto si Pol Pot sang may matalino, sang may mangmang, gusto niya pare-pareho. Yan ang tinatawag ko komunista. Ang community or ang country ang magmamaniobra or magkakaroon ng karapatan kunin ang mga ari-arian, mga richness, ang wealth ng mga tao para i-share sa mga maralita, para wala competition dahil dyan nag-start ang civil war, dyan nag-start ang mga competition, dyan nag-start ang mga gulo. So, ang isa ka komunista nga tao, meron na, kung tutuusin, if we're going to look at the brighter side or the positive side of communism or being a komunista is that you want to have a community na iisa lang ang pagtingin sa mga tao, pantay-pantay. So kung ako isa ka bilyonarya, hindi pwede na ako lang na ang magsulo sa pera ko, dapat ibigay ko yan sa mahihirap para ang ating komunidad walang may nagsasuffer. Ganun kasi ang turo din sa Islam. Charity is the best foundation, is the number one foundation of Islam. And considering that Senator Robin Padilla is an Islam, devout Islam, ito ang kanyang patluntunan sa buhay. Ginabasol mo pa, ginablame mo pa si Ruben Padilla na wala siyang nagawa nung naredtag ka. Paano kami maredtag, yun di po? Ang mga campaigns mo, it speaks beyond sa mga gusto mong mga advocacy kag mga objectives mo rin. Isa ka rin ka-rebuilding, yun di po. Wala ka na gani pinag-aralan, hindi mo pa alam ang debt ng iyong kaibuturan. I really could not say it in Tagalog. You do not even know the stretch of what you really believe in. May rebuildi ka rin sa gobyerno. Nag-sprout lang ang galit mo kay Tatay Digong dahil marami kayong na-backstroke sa ABS-CBN. And Tatay Digong is not the one to blame. That is your management, not him. He only implemented the law against your company. So bakit siyang biniblame nyo? Mabuti nga na-stop ang mga dyan ang mga bribery, nastapot ang ina ang politics din sa ABS-CBN dahil dinisiplina kayo ni Tatay Digong. Now, you wrote something that goes like this. Dapat ang atupagin mo ang pagiging baog mo, kung paano ka sana maka-insemination, kung paano ka sana mag-fertility, para naman kahit paano may mag-alaga sa'yo kung hiwalayan ka sang bansot kag babaidor mong asawang sinyel. Huwag ka sana nagmamalaki at huwag ka sana nagmamarunong. Wala ka sang karapatan na questionon mo ang points of view ni Senator Ruben Padilla, because in fact, the last time I've checked, Philippines is still a democratic country. We are free to render or to show our freedom of expressions. That is according to our Philippine Constitution. Kung ayaw mo ang Bilatsing Iloy kasang opinion niya, edi huwag ka makinig sa kanya. Sino ka ba? Na para turuan siya tama na kuya, tama ang alpot. Ang itama mo, huwag kang lamon ng lamon. Bilatsing Iloy, malaki ka pa sa drum. Kaya iniwanan ka ni Kwan sang mga Inglesero mo nga mga boyfriend dahil wala ka talagang ilaban pagdating sa mga ganitong bagay. Saan na din ni sang gagagaga ito pala Nung mga panahong magkasama tayo, madalas mong may kwento, yung panahon na namundo ka at nag-armas para paglaban ng bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Ano ang connect? Kung dinadalaw ka ng ex mo sa bundok, ano ang connect kung hindi kang Bilatsing Iloy mo intrigira? Sino nga ex ni Ruben? Kay marami sa sang ex mo. Sinong umakyat doon sa bundok? Kung umakyat, may umakyat man doon na ex niya sa bundok, ano naman? Anong pakialam mo, Bilatsing Iloy? Agrabyado kay di ka ni Ruben. Kawala, bala pulos, wala punto ang gaga sa kanyang sulat, sa kanyang liham. Sa statement mo na to, kahit papano natuwa ako makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko, at least honest ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahon nire-redtag ako kahit alam mong hindi totoo? Ano mo si Robin ba na? Asawa mo siya?
Bakit hindi mo tanungin si Luis Manzano kung nasaan sa mga panahong yun? Bakit hindi mo tanungin ang mga kasamahan mo sa ABS-CBN, ang mga malalaking tao na ma-impluensya din? Bakit hindi mo tanungin? During that time, hindi naman ganun ka-influential si Ruben, hindi pa naman sa senador. Bakit siyang tinatanong mo po na adopted niya ka? Anak ka niya? Asawa ka? Bakit tinatanong mo sa Ruben kung nasaan sa iambot siya ay andoon si Ruben gallivanting with women? Andoon sa kay Mariel, binubuntis niya si Mariel. Ano ang punto nga sabi mo pa nga, pinutpuntahan ka sa ngayos mo. Gusto mo mag-away sila nga mag-asawa, bilat sing iluin si Kirada ng baboyo. Isa sa, actually, kasama mo pa nga katsikahan yung mga nagre-red tag, naghugas kamay at pumikit ka sa katotohanan. Ano ba ang papel ni Ruben that time? Ano sa PAOK TF? Si Ruben ang naka-assign sa MILF kay Normy Suare. Na-assign si Ruben sa mga nag-red tag sa'yo. Ano ang kanyang papel sa government when you were red tag? Nasa posisyon siya, was he one of the cabinet members of Tatay Digong? Was he a politician already? Was he a public servant already? Ito ang mga question nga dapat or mga statements na nilalagay mo. You should be very intricate in detail. Para malaman sa mga tao ang context ang ginawawaw mo. Kung ano ang ginakreklamo mo, Ruben, ita naging text mo sa Rubenistay mo, Ruben. Ano ka man magkasama noon tayo sa teleserye. Bakit hindi mo kung ginapaglaban sa red tag, nag-inoe ka lang ang libak ka? Ano ang ginawa mo, Ilibitikos? Pasalamat ka gining diputa, hindi natuloy ang pagkaduling mo. Okay, next. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ka binuto ng maraming Pilipino ay dahil inasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim ka. Paano ka nagsasabi na kapatid nga Muslim? Ilala ka na kag nagsabi ka that Allah is the one and only God, no other God could be compared to Him, and Muhammad is His one and only messenger. Nagganon ka na, kumawa ka na sa Quran. Paano mo sabi may kapatid ka sa Muslim, nagatakop ka na sa ulo mo, nagasuot ka na abaya. Nagasuot ka na, nagadasal ka na 5 times a day, nagasuhor ka na. Huwag mong sabihin nga kapatid Muslim kung hindi ka marunong sang la-ila-ila. Wala ka pa nagsumpa, why ka pa nag-amuniyo, kag nagsabi ka nga si Muhammad one and only messenger. Huwag kang magsalita, kag huwag kang mag-claim kung ikaw ay isa ka hilaw, kag nag-claim ka lang nga Islam ka, ipokrita ka nga gagagaga ka. Okay, pero bakit parang pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed of God? Uy, laos nga wala sang pelikula, wala teleserye. Kahit sa batibot, hindi ka na pagbatunon at unless tanggapin mo ang portrayal ni Pong Pagong, kapapalitan mo si Kuya Budje. Ano bilat sing Iloy ang meron ka? Judger ka na ngayon? Ano naman ngayon kung pinaglalaban na si Kibuloy, si Yuda, kung Muslim, si Ruben, kag ano si Kibuloy, iba ang kanyang denomination? Iba ang congregation ni Kibuloy, sino ka para makapag-judge? Ginudge ka ba namin, iyo di ano namatay si Miko Soto? Kalalaglag niya lang sa kwan sa bintana, sa terrace. Wala pa gani, di puta, nagbungkag lalaw. Pa mo na si Uyo Soto? Si Uyo Boy? Wala pa nag-death anniversary. I don't know kung ano talaga ang length, no? Na nakipagka kay Uyo Boy, ginudge ka namin. Naawa pa nga kami sa'yo kahit 6 months na kayo noon nag-date ni Miko Soto nung natay siya. Dahil sa inyong family ban, nagkaroon ka sang ano, kumati ang iyong tay Angel. Wala pa nagbungkag lalaw bilat sing Iloy, andoon ka na sa ni Uyo Boy sa pinsan nang namatay mong boyfriend. Hindi ka namin tinawag pukpok. Hindi ka namin tinawag na uhaw sa tarugo. Hindi ka namin tinawag na uhaw ka sa Hinayaan ka namin na magkaroon ka kag mag-embrace ka sa new relationship because you were grieving. Kaya hindi ni naglas ang inyong relationship ni Uyo Boy kasi hindi niya rin ka mapagmalaki sa mga suto kay gaga ka gani magsalita English. Kapag nagtitipon ng mga suto, mga English, nga ka. Ginajudge mo ngayon ang choices of friends ni Senator Ruben Padilla. Dahil kaibigan niya si Kibuloy, anong pakialam mo? Kung nag-claim si Kibuloy na siya ang son of God, lahat naman tayo son of God. Hindi ka naman namin sinabi nga after pa kay Miko Soto, ka sa kanyang pinsan. Wala ka narinig sa amin, in fact, umiyak kami. Habang umiiyak ka rin, nag-join forces kami sa'yo. Now, what makes you think that you are credible and it's okay for you to judge Senator Ruben Padilla sa choice niya kung sinong gusto niya i-friend? Alpot, ano ang koneksyon sa komunista kag kay Kibuloy? Hindi ko makunik pala lulo bilat sing Iloy Kibuloy kag ang komunista. Ano ba talaga?
Angel, ano ba talaga ang punto mo? Galit ka dahil kaibigan niya ang Son of God? Galit ka dahil nasabi siya nga komunista? Sa ganun ka man? Umakyat naman sa bundok bilat sing Iloy kag nagamiting ka sa mga rebelde sa mga NPA kag sigisigigang mga batang si Tijel ginapang meeting mo. Wala kang pinagkaiba kay Ruben na rebel din. Nag-rebel din sa ako, rebelde man ko League of Filipino Students. I do not like the government. And I am so open about it. Kapag may something sa gobyerno pinaglalaban ko, may nag-stop sa iyo kag question ka, bakit mo si Uyo Boy Soto, hindi pa nagbungkag lalaw, nag-death anniversary, ang namatay mong boyfriend nga si Miko, hindi ka nga namin iniwanan, umiyak din kami with you. Nung finally naging happy ka kay Uyo Boy, kahit inasal mo, gimbarbecue mo, ang magpinsan, wala kang narinig sa amin na mga fans mo. Now, for you to judge Robin Padilla, we are not going to accept it. Kag isa pa ang itong mga litanya mo, the litany that you wrote is something that a lot of people could not really understand. What point are you trying to convey? Kasi wala ka sang punto. Dapat ginapalagi mo, ginalagay mo sa isip mo, Angel. Ang para lang sa'yo, gabasa ka lang script. Hindi ka pwede maganito nga mga adlib kasi slow ka eh. Bubu ka pareho kayo ni Gincho. Sa classroom may law, ganun. So wag ka sana mag-pretend na ikaw ay may likas na talino dahil you don't. Nakakahiya dahil maganda ka pa naman kahit mataba ka. Ang dapat nga ginakonsentrita mo ngayon kung paano hindi kaiwanan sa asawa mo nga babaero nga nagkaroon sang relasyon sa kanyang ex na si Magaluna. Kaya ka pala nagsegue ka pa na kwento mo pa nga sa akin na umaakyat doon sinusundan ka sang ex mo kasi ikaw bitter o kampo ka sa ex ng asawa mo nga si Magaluna. Sino pangalan ni ganit ni Magaluna? Francine, sino ni siya? Kalimutan ko pangalan niya. May kaya may issues ka sa ex ng asawa mo kasi nung tumaba ka, nagtsararat ang itsura mo doon, no? Singil, I don't know. Yun ang sabi sa akin ng pep.com. Isa sa pinakamayabang tao, isa ka sa makabayang tao nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio. Paano si Andres Bonifacio? Nag-change name si Robin. Fuck, you're so dumb. I thought you're dumb. I didn't know that you are this dumb. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. You do not know how to put your thoughts in one basket, eh? Pagpaturo ka, di ba producer na kuno ang sawa mong bansot? Magpaturo ka sa kanya how to build stills inside your head. This is like smorgasbord, useless sentences. Hindi ito ang Robin Padilla na kilala ko. Ba't ka sumbat ng sumbat kay Robin? May relasyon kayo noon. Ba't hindi mo siya tawagan? Why don't you meet up with him? Go to his house and talk to him. Bakit kailangan mo sang ipahiya dito sa social media ang diputak ang insultuhin mo? That man who was voted by millions of Filipinos. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinadaan. Anong landas na dinadaan? Maraming anak sa Robin, ikaw yabaog. Galing sa hirap ay hindi mayaman na niyang mga Padilla ever since. Ang tatay ni Ruben artista tapos direktor ang kanyang ama. Paano kayo parehong tatay niya hindi bulag, tatay mo ya bulag? Ay ala, nandadamay na naman sa parehong daan. Anong daan? Patingin sa diary mo, be. Ano, kimo yaman. Si Ruben bata pa na siya, marami na sang pera kasi pamilya niya mayaman na. Pinalagpat isa sa history. Hindi ka na naman nag-aral sa history mo, nagaymo-imo. Ano man storya, Jel? Galing sa hirap, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi laman sa isang tao. Kailan nagsabi si Ruben Padilla na isang tao na pinagkakautangan niya ng loob? Ikaw mag-umako sa Bilatingiloy, ano ang grade mo sa linggo ng wika, Day? Ano ang grade general average mo nung high school kakag elementary? Because you need to go back to school. You need to go back to school and learn. Ano naman, tama na kuya, gising na. Hindi pa uli yung lahat. Ay ala, gising na gising si Ruben. Kailan mo nakita si Ruben nakahilata sa kag nagahilik? Araw-araw si Ruben nasa Senate. Anong pinagsasabi mo magising na ikaw ang magising? Tumayo ka dyan, mag-exercise ka. Mag-insemination ka, mag-fertility check, mag-IVF ka or surrogate. Kailangan magkaanak kayo sa bubwit mong asawa kasi mga gabit, babalik yan kay Magaluna. Sa sitwasyon mo ngayon na hindi ka kaya tabihan, ay bilat sa ngiloy. Gising na, ay ala, 4 a.m. pala nagigising na sa Ruben katulad ni Mark Wahlberg exercise. Hindi pwede nga hindi magising sa Ruben before sunrise kasi nagdadasal kay Allah. Nagdadasal na si Ruben.
Alas 4 pa lang bago mag-sunrise, nagadua na sa salamat na sa kay Allah. Paano mo sabihin nagising ikaw ang magising? Alas 12 pa lang umilik, pakayos ng gago mong asawa. Ang bantayan mo, ang buntot sa asawa mo nga pumupunta sa ex niya si Magaluna. Baka masyakira Mendez kasi Magaluna buntis tapos ikaw baog. Bakit hindi ang health mo ang atupagin mo? Sino ka para mag-judge kay Kibuloy? A man is innocent until proven guilty. That is our law. Ang pinagkakautangan natin ng Diyos, wala hindi naman nagsabi si Ruben na siya ay siya ay atheist. Nagsabi ba siya nga gina-reject niya ng kanyang faith? Wala namang sinabing ganun. Nag-umpisa ka sa word ng komunista. Tapos sa middle, ginsigwiyan mo si Kibuloy, nagsigwi ka pa sa ex. Tapos naman sa katapusan mo, sasabihin mo, pinagkakutangan natin sa Pilipino. Wala ko yung utang sa mga Pilipino, bilat singiloy mo. Bakit sa ako yung may utang, ako yung sa Diyos, pero sa kapwa Pilipino, bakit ko magkakautang sa kapwa ko Pilipino, yung di puta? Ginasahudan ko, tax wala ko yung utang sa inyo, angel. Kung buot, ikaw ang may utang sa amin kasi nagbayad kami noon sa sinihan para makita ang pelikula mo nga chararat na hindi ka naman marunong mag-arte. Oo. Palagi na lang, ako, do si Claire Castro ka magsalita, palagi na lang, ako ang may kasalanan. Okay lang yun, Bobby. Kasi ako lang naman ang palagi nasisisi sa pamilyang ito eh. Hindi ko alam. Hindi ka makabukas ang bakbak mo gani kung magsyagit ka. Sarap ka sampalin, ibuka ang bunganga mo kung ako direktor. Ibuksan mo ang bunganga mo, Angel, kung kaarte ka para makita kung ano ang prowess mo. Ganito ka mag-arte yun. Sakwan bala for sisters in a wedding. Kaya naman talaga, Bobby. Palagi na lang akong nakikita dito dahil ako walang trabaho. Ako ang dito pabanjing-banjing. Putang ina naman eh. Palagi na lang akong sinisisi. Dugin na tuburo sa lado. Ang bilat sing Iloy, may constipation. Amo na gani nga wala ka nagapamas award bilat sing Iloy nga winner. Di ka marunong umarte, tiniis lang namin kasi maganda ka. Do ka ganda ka man sa mga darna-darna sexy. Pero ngayon wala kasang karapatan i-judge mo si Ruben kung kaibigan niya si Kibuloy. Wala naman kami gani may sinabi sa YouTube. Si Miko Soto nalaglag sa terrace na tayo. Wala ka bungkag lalaw. Nandoon ka na naman sa ni Uyuboy. What makes you think that you have better choices than Senator Robin Padilla? Have you been voted for a certain public office? No, you weren't. Ano ang pinaglalaban mo? Bilatsing Iloy ka, you are calling out this man who've been fighting for our democracy, who've been fighting for flood control. Bakit hindi mo i-shout out ang Bilatsing Iloy nga si BBM Gago, si Gago nga si Martin, kagang patayhuya nga si Saldi Kukuda, si Stas Barabas. Itong tatlo, Bilatsing Iloy, kung totoong may pagmamahal ka sa mga Pilipino, kung totoong iyo nga meron ka talaga sang concern. Ang magnanakaw ang i-shoutout mo, hindi si Ruben kahit di puta, isa ka bulbul, walang kinuha sa kaban. Dami-dami siya sa mga sumbat kay Ruben. Bakit? Akala mo ikaw noon ang pagkakasalan ni Ruben kag hindi si Mariel? Dito ko na inis sa kanya sinukwento mo pa nga sa akin. Pinupuntahan ka ng ex mo sa bundok. Ano ang connect? What is the fucking relevance of an ex visiting him on top of the fucking mountain 30 years ago? What is it to you that you needed to include it in your stupid statement? Para i-write up mo si Mariel? Noong mga panahong yun, nga gina-red tag ka, si Ruben kag si Mariel, ganinimon sila sa India. Nagainimon sila sa Tibet. Bakit ka naman papansinin, Ruben, wala sa sa'yo obligasyon? Ano si Ruben? Noong Bilatsing Iloy, siya ang leader sa PAOK TF. Kamangusi mo, magpasiksi ka na lang para hindi ka iwanan sa asawa mo nga babaydor kag hindi ka mabangbang ni Magaluna. Ano galing nga na ni Magaluna? Ang acting yung akwan, bala nga subtle acting, bala nga, hindi ko naman kaya. Ang pinapagawa niya sa akin. Iba, ang pakiramdam ko, palagi, ako, singsisi. Bobby, ikaw ang matalino. Ikaw palagi nasusunod. Kulelat ako eh. Hanggang dito lang ang kaya ko eh. Kayong mga kapatid ko, meron kayong mga medals. Ako ang kulila. To hindi pa pabuksi yung baba. Nabuksi baba mo. Uso mo mag-arte ka. Bilatsing Iloy, malakip ang bunganga sa parot kisa sa kanya. Bilatsing Iloy, sa ano pag ginagaling ng mga pelikula, pag ginagay bibi sa... Nakapagod eh. Kaya no, Clip Yulo Pascual.
Akay sa Milbe, nakakapagod na. Pagod ng puso ko. Ayaw ko na. Ayaw ko ng lukuhan. Constipated ka, natubol ka. Ganon ka umarte. Kahit nakakainis ka umarte, hindi naman kami umaangal. Nag-support pa rin kami sa'yo. Ilang libo din ang nagastos ko sa CD para sa'yo sa cable. Grabe din ang mga magasin nga binibili ko kasi kahit bubo ka nga doon si Kim Cho, gusto kita kasi mailiwala sa mukha mo. Gusto kita sa mga darna. Pero ngayon, wag mo namang ipaya ang sarili mo. Kasi alam ko naman simulat sa pool, mga kayo ni Marian Rivera, mga bubo kayo sa English. Mga hindi kayo pwede idalhin sa mga international award-giving bodies because you could not make, proper speeches. You do not know how to extemporaneous speaking or to have an ad-lib in the event that your name is going to be called on stage to say you're pissed because kayo, mga bubita, kayo hindi kayo nag-aral. Sa dami-dami ng pera, hindi ka tutor. Ito na lang ilagay mo sa isip mo, Angel. I-remind mong sarili mo na kulang ka sa talino. Ganda ka lang. Ngayon, hindi na nga masyado. Kulang ka sa talino, hindi ka pwede magluminary ng law or kahit magluminary ka sa emosyon. Kasi kanya-kanya kayong diretsyo, kanya-kanya kayong prerogatiba. Wala kayo sang karapatan, question nun kung paano kami mag-isip. Let alone Senator Robin Padilla, if he announced to the world that he is a communist, that is not for you to judge. Wala kami ganin nag-judge si mo di puta ka pagkatapos. Paso na patay nga si Miko pa mong pinsan. Wala pa gani bungkag lalaw. So stop your shit, okay? Marami na siya sa mga litanya, laos ka na gel, laos ka na gel at tupagin mo kung paano mo mabalik ang alindog mo, kung paano hindi bumalik ang gago mong asawa. Alam naman ng lahat na nagkiriduway sila ni Magaluna para hindi ka kaiwanan. Doon ka mag-champion kung paano mo sa giling-gilingan. Kasi ilang bisis ka na bastrok ng mga lalaki, ikaw palagi binibreak. Brinay ka ni Luis Manzano kasi nga bubo ka, ang ganda-gandang pinagpalit sa'yo. Wala ka nga nagawa doon, hindi ka nga nag-shout for joy, bilat sing iloy. Kailan kayo ng mga artista na nindigan sa flood control? Sino sa inyo ang nakikipaglaban? Ang iyo di mo nga mga artista, nga mga inutil. Sino sa inyo ang gapunta ngayon sa EDSA para ipaglaban bilat sing iloy ang pera natin nga ninakaw? Wala kayo concern sa mga mamamayan. Dahil may mga bilyonis kayo, may kinikita kayo. Nobody in the field sa showbiz na talagang pumunta sa EDSA kag i-call out ang bilat sing iloy nga magnanakaw sa Pilipinas. None. Tapos ngayon sisitayin mo si Ruben Bilatsing Iloy, been putting his life at risk to stand up for us Filipinos. Ikaw ano ka? Hindi mo na gani ngayon masuot ang darna mo nga costume, marami ka pang saksak. Hindi nga kami nagrereklamo sa katayuan mo ngayon sa buhay, wala kami sa iyo pakialam. Steady pulse ka na lang, continue your sabbatical, continue your hiatus, and continue to have at least one baby. Para kung ano man mangyari sa'yo, mawiligarte ka man katulad sang tatay mo, may mag-alala sa'yo. Ano yung imo, yung anagay, kadaya kawawaw? Gaga, punga pang tingog mo gani. Bakit namin ganin? Simbami na lang palagi na iita niya. Buchi mo, di puta, di ka blumagsak, di ka blumagkanta. Iyot. Dapat ikaw sa Marimar, napunta kay Marian, kaso hindi ka marunong sumayaw, tuod ka. Hindi ka marunong magiling-giling. Sa'yo dapat yun eh. Maraming salamat po sa panunood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.